Sa isang payak na baryo sa probinsya, doon nakatira ang pamilya ni Clarissa. Mula pagkabata, nasanay na siya sa simpleng pamumuhay, kung saan ang bawat araw ay puno ng gawain ngunit may kasamang saya. Si Clarissa, isang dalaga na magtatapos na ng high school, ay kilala sa kanilang baryo bilang masipag at matulungin sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi siya kailanman nagreklamo. Bagkus, laging may ngiti sa kanyang mukha, lalo na kapag kasama ang kanyang ina sa pagtitinda ng kakanin sa palengke. O anak, siguraduhin mong malinis ang dahon ng saging ha, bago mo ilagay sa suman. Bili ng kanyang ina habang abalang naghahanda ng mga sangkap. Opo nay, ako na po ang bahala, sagot ni Clarissa. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang kanilang bahay na yari sa kahoy at pawid ay tila buhay na buhay sa dami ng tao. Kasama sa iisang bubong ang kanilang lola na si Lola Viring, na palaging nakaupo sa lumang bangko. Pinapanood ang mga pangyayari sa bahay habang nagkikwento ng mga nakaraan. Bukod pa rito, naroon din ang kanyang nakakatandang kapatid na si Abel, na bagaman matipuno ay tila walang ganang magtrabaho matapos itong bumagsak sa high school. Abel, di ka ba pupunta sa sabungan mamaya? Tanong ng tito nilang si Ramil habang nagkakape. Kasama si Ramil sa nagbabanat ng buto para sa pamilya. Nagtatrabaho bilang karpintero sa kalapit na bayan. Baka mamaya tito, pero titingnan ko pa. May laro rin kasi kami sa basketball mamaya eh. Baka makabingwit ng konting pera para sa pustahan. Sagot ni Abel habang nag-aayos ng sapatos. Hindi ito ikinagulat ni Clarissa. Sanay na siya sa ganitong ugali ng kanyang kuya. Umaasa sa swerte imbis na maghanap ng trabaho. Ang kanilang tita ni si Aling Nena, asawa ni Tito Ramil, ay abala rin sa pagluluto. Siya ang madalas nakasama ng kanilang ina sa pamamalengke at kasama rin sa nagpapasan ng hirap para maitaguyod ang pamilya. 3 ang anak nila, mga babaeng parehong nasa edad na nag-aaral pa. Sila ay sina Ina, Leia at Angel, na masayahing mga bata ngunit minsan ay tila walang muwang sa hirap ng buhay. Nanay, may bayad po ba kami sa field trip namin bukas? Tanong ni Ina habang kumakain ng agahan. Oo anak, pero baka hindi muna tayo makasama ngayong taon. Alam mo naman na kailangan nating magtipid, maraming gastusin eh. Sagot ng kanyang ina nang may halong pag-aalala sa boses. Napabuntong hininga si Clarissa, naiintindihan ng sitwasyon. Minsan, pinipilit niyang itago ang kanyang lungkot kapag hindi nila kayang tugunan ang mga simpleng bagay. Pero alam niyang hindi pa pwedeng magpadala sa mga problema. Pagkatapos ng klase, tumutulong si Clarissa sa pagtitinda ng kakanin sa palengke. Isinasalansan niya ang mga suman, puto at kuntsinta sa bilao habang nakikipagkwentuhan sa kanyang ina. Anak, alam mo, minsan iniisip ko kung paano kaya tayo makakaahon sa hirap. Wika ng kanyang ina habang pinupunasan ng pawis sa noo. Nay, darating din ang araw na gagaan ang buhay natin. Akong bahala. Magtatapos ako. Tapos makakahanap tayo ng mas magandang oportunidad. Sagot ni Clarissa, puno ng determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangarap, batid ni Clarissa ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ang kanyang kapatid na si Abel, na sana'y katuwang nila sa buhay, ay tila nawawalan na ng direksyon. Madalas itong nakatambay sa kanto kasama ang mga kaibigan. Umaasa na lamang sa mga palaro o pustahan sa basketball para makakuha ng pera. Ang lola nila, si Lola Viring, bagamat may edad na ay malakas pa rin sa pag-aalaga sa mga bata. Ngunit hindi ito sapat upang tuluyan silang makaahon sa kahirapan. Isang araw, matapos magtinda ng kakanin, umupo si Clarissa sa tabi ng kanyang lola at nagkwento tungkol sa kanyang mga planos sa buhay. Lola, gusto ko po talaga makatulong sa pamilya natin. Gagawin ko ang lahat para makahanap ng magandang trabaho pagkatapos ng high school.
Napangiti si Lola Viring. Hinaplos ang buhok ni Clarissa. Naiintindihan ko yan na po. Alam kong malayo ang mararating mo. Matyaga ka at may malasakit ka sa pamilya. Huwag kang mawalan ng pag-asa kasi sa tamang panahon, makakamtan mo rin ang mga pangarap mo. Bagamat ramdam ni Clarissa ang bigat ng mga responsibilidad, may liwanag pa rin sa kanyang mga mata. Patuloy siyang kumikilos, tumutulong at nag-aaral ng mabuti. Umaasang ang kanyang tiyaga at sakripisyo ay magbubunga balang araw. Habang nag-uusap ang buong pamilya sa hapagkainan, kitang-kita ang kasiyahan at pag-asa sa kanilang mga mata. Bagamat mahirap ang buhay, hindi nila nakakalimutang magsama-sama at magtulungan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng tawanan, nararamdaman ni Clarissa ang mga hamon sa kanilang buhay. Alam niyang hindi habang buhay ay mananatili silang ganito. Darating ang araw na magbabago rin ang kanilang kapalaran. Habang lumilipas ang mga araw, kapansin-pansin ang unti-unting panghihina ni Lola Viring. Noon, kaya pa nitong alagaan ang sarili at mag-asikaso ng mga simpleng gawain. Ngunit ngayon, madalas na itong nakahiga at hindi na makakilos ng mag-isa. Dumating sa puntong kinakailangan na siyang alagaan ng kanyang pamilya. At dito na nagsimula ang panibagong hamon sa buhay ni Clarissa. Clarissa, pakisuyo muna kay Lola. Bigyan mo ng mainit na tubig para makainom ng gamot. Utos ng kanyang ina isang umaga habang abala ito sa pag-aayos ng mga paninda nila. Opo, Nay. Mabilis na tugon ni Clarissa. Tumayo siya agad at inihanda ang mainit na tubig at gamot ni Lola Viring. Nang pumasok siya sa kwarto ng kanyang lola, nakita niya itong nakatihaya. Tila hirap huminga. Lola, ito na po ang gamot nyo. Malambing na sabi ni Clarissa habang maingat niyang iniaabot ang baso. Salamat po. Mahina, ngunit may ngiting sagot ni Lola Viring. Mabait ka talaga. Napakabuti mong bata. Napangiti si Clarissa, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang malapit na ang oras ng kanyang lola. Isang gabing malalim ang inabot ng pag-uusap nila at sinabi ni Lola Viring na handa na siyang pumanaw kapag dumating na ang tamang oras. Ngunit, hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay kayang ibigay ang kanilang oras para kay Lola Viring. Bagaman si Abel, ang nakakatandang kapatid ni Clarissa, ay may kakayahan ding alagaan ng kanilang lola, mas madalas itong umalis tuwing may pustahan sa basketball o kapag may sabong. Clarissa, ikaw na muna kay Lola ha. May laro kami mamaya eh. Malaki yung pusta. Baka swertehin ako. Paalam ni Abel, minsang tinatawag siya ni Clarissa upang magbantay kay Lola. Kuya, di ba dapat ikaw ang magbantay ngayon? Mag-i-exam din ako bukas eh. Kailangan ko rin mag-review. Sagot ni Clarissa. Hindi maitago ang inis sa kanyang boses. Clarissa, sandali lang naman to eh. Tapos naman agad yung laro. Ikaw na muna kay Lola. Sagot ni Abel na tila hindi alintana ang pag-aalala ni Clarissa. Hindi na nagawa ni Clarissa ang magreklamo pa. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang masermonan ng kanyang kuya. Minsan, tila walang malasakit si Abel sa kanilang sitwasyon. Ngunit, wala siyang magawa kundi tanggapin ang responsibilidad. Salamat ulit Clarissa, sabi ni Abel habang papalabas na ng bahay. Hindi man lang iniintindi ang hirap na iiwan kay Clarissa. Habang araw-araw na nagpapalit-palit ang ibang miyembro ng pamilya sa pagbabantay kay Lola Viring, si Clarissa ang madalas maiwan. Lalo na at abala rin ang tatlong pinsan niya sa kanilang pag-aaral. Sa kabila ng lahat, hindi nagreklamo si Clarissa. Kahit pagod na siya sa paaralan at sa pagtitinda, laging inuuna niya ang kanyang lola. Nagtitiis siya sa puyat upang sabayan si Lola Viring sa mga gabing hindi ito makatulog dahil sa sakit at panghihina. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa eskwela at pagtitinda, nagulat si Clarissa nang biglang lumakas ang hingal ni Lola Viring.
Agad niyang tinabihan ng kanyang lola at hinawakan ng kamay nito. "Lola, nandito lang po ako ha. Relax lang po. Ayos lang po yan. Kaya niyo po yan." Malumanay na sabi ni Clarissa habang pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang lola. Ngunit tila hindi na ito naririnig ng matanda. Dahan-dahang bumigat ang paghinga nito hanggang sa unti-unti na itong tumigil. Napaluha si Clarissa habang yakap ang kamay ng kanyang lola. Hindi niya inaasahang mangyayari ito ng ganoon kabilis. Sa gabing siya lamang ang kasama ng matanda. "Lola," bulong niya, hindi na mapigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Nararamdaman niya ang malamig na hangin sa paligid, ngunit ang kirot sa puso niya ay mas matindi. Agad niyang tinawag ang kanyang ina at mga kamag-anak. "Nay! Tito Ramil! Si Lola po!" Sigaw niya habang tumatakbo palabas ng silid ni Lola Viring. Nataranta ang kanyang ina at Tito Ramil at sumunod silang pumasok sa kwarto. Nang makita nila ang wala ng buhay na si Lola Viring, hindi na napigilan ng kanyang ina ang pag-iyak. "Nanay! Wala na si nanay!" Umiiyak na wika ng kanyang ina habang yakap-yakap ang katawan ni Lola Viring. Naging emosyonal ang buong pamilya sa pagpanaw ng kanilang matanda. Ngunit para kay Clarissa, ang pagkawala ng kanyang lola ay masakit sapagkat siya lamang ang nakasaksi ng huling hininga nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang burol para kay Lola Viring. Dahil sa kalakaran sa kanilang baryo, tumagal ito ng ilang araw upang makalikom ng abuloy mula sa mga kamag-anak at kakilala. Ang kanilang munting bahay ay puno ng mga bisita na dumadalaw upang makiramay. Sa umpisa, naging tahimik at emosyonal ang burol. Ngunit, habang lumilipas ang mga oras, tila unti-unti nang nawawala ang solemnidad ng okasyon. Si Abel at si Tito Ramil ay naging abala hindi sa pag-aalaga ng mga bisita o sa pagluluksa, kundi sa pagsusugal kasama ang ilang kaibigan at kapitbahay na dumalo sa burol. "Ako, malaki tong abuloy, Abel. Pwede kang makabawi mamaya sa pustahan," bulong ni Tito Ramil kay Abel habang nag-aayos ng baraha. "Siyempre Tito, huwag lang papatalo. Pag natsambahan natin to, may panginom pa tayo pagkatapos," nakangising sagot ni Abel. Narinig ni Clarissa ang usapan ng dalawa mula sa isang sulok ng bahay at hindi na niya napigilan ang sama ng loob. Habang ang iba sa pamilya nila ay abala sa pagluluksa para sa pumanaw nilang mahal na lola, hito ang kanyang kuya at tito na abala sa pagsusugal at pag-iisip ng pera. Habang umiiyak ang kanyang ina sa tabi ng kabaong ni Lola Viring, hindi na napigilan ni Clarissa ang kanyang galit. Nilapitan niya si Abel at si Tito Ramil na abalang-abala sa kanilang baraha. "Kuya, Tito, ano ba tong ginagawa niyo? Burol ni Lola to, hindi pustahan." Malakas at puno ng hinanakit na sabi ni Clarissa. Nagkatinginan si Abel at Tito Ramil, ngunit hindi sila umimik. Sandali lang at nagpatuloy na naman sila sa paglalaro. "Clarissa, ano ba yan? Hayaan mo na nga kami, di naman to araw-araw. Bukas, tapos na rin tong burol." Pagmamaktol ni Abel. Naiwan si Clarissa na umiiling. Habang ang kanyang puso ay punong-puno ng lungkot, hindi niya maiwasang makadama ng galit sa mga taong dapat ay nagpapakita ng malasakit at respeto kay Lola Viring. Ngunit sa halip, tila pera at sugal ang nasa isip ng ilan sa kanilang pamilya. Sa mga huling araw ng burol, habang dumadami pa ang mga bisitang pumupunta upang makiramay, nanatili si Clarissa sa tabi ng kanyang ina at ng kabaong ng kanyang lola. Habang nakikita niyang patuloy ang pagsusugal ni Abel at Tito Ramil, tahimik siyang nananalangin na sana'y dumating ang araw na magbago ang takbo ng kanilang buhay. Na sana maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan at sa kawalang respeto na ipinapakita ng iba sa kanilang pamilya sa harap ng isang napakahalagang pagkawala. Lumipas ang mga buwan matapos ang paglilibing kay Lola Viring, tila mas dumami pa ang mga problema ng pamilya ni Clarissa.
Ang gastusin sa araw-araw ay tila hindi na makayanan ng kanilang kinikita. Dagdag pa ang patuloy na pag-aaral ng tatlong pinsan ni Clarissa na nagiging malaking pabigat sa kanilang pinansyal na kalagayan. Isang gabi, habang nag-uusap ang buong pamilya sa hapagkainan, napagdesisyonan nilang kailangan ng maghanap ng dagdag na papagkakakitaan. Alam nyo naman, kulang na talaga tayo. Sabi ni Tito Ramil habang kumakain ng sinangag. Di na kayang sagutin ng sahod ko at ni Nena yung mga gastusin sa bahay, pati yung mga baon ng mga bata. Hirap na rin talaga. Sumang-ayon ang ina ni Clarissa. Tumutulo na ang pawis sa noo niya. Oo nga, Ramil. Kahit ako, hindi na halos makasabay sa dami ng binabayaran. Yung kita sa kakanin, parang mas bumaba pa kaysa dati. Napatingin si Clarissa sa kanyang ina. Nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ngunit, bago pa man siya makapagsalita, biglang nagsalita si Abel. Di ba may solusyon naman yan? Si Clarissa, tapos na ng high school. Bakit hindi siya na lang ang magtrabaho para may dagdag na kita? Nagulat si Clarissa sa sinabi ng kanyang kuya. Hindi niya akalaing siya ang magiging paksa ng usapan. Kuya, gusto ko rin namang makatulong pero gusto ko rin makapagtapos ng kolehiyo. Paano na ako? Tanong ni Clarissa, may halong kaba sa boses niya. Di mo na kailangang mag-aral pa, Clarissa. Sagot ni Abel nang walang pakundangan. Ano bang pakinabang ng diploma? So okay na yung may trabaho ka kaysa mag-aral pa. Pero wala namang kapalit na pera kung mag-aaral ka lang. Sumang-ayon si Tito Ramil at pati na rin si Tita Nena. Oo nga naman anak, kaya na yan ng mga bata sa eskwela. Ikaw na lang muna ang tumulong sa pamilya. Ang importante kasi ngayon ay dapat may pambayad tayo sa gastusin. Dagdag pa ng kanilang ina. Parang natabunan ng bigat si Clarissa. Tumayo ito mula sa mesa, pinipilit na huwag magpahalata ng kanyang emosyon. Ngunit ramdam niya ang matinding panghihinayang. Pinangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo at bagaman gusto niyang tumulong, hindi niya iniisip na sa ganitong paraan siya pipilitin. Alam niyang mahalaga rin ang kanyang pangarap, ngunit tila wala ng ibang paraan para tulungan ng pamilya. Sa gabing iyon, habang nakahiga, hindi mapigilan ni Clarissa ang mag-isip. Gusto niyang magreklamo. Gusto niyang sabihin sa kanila na kaya rin niyang makapagtapos ng pag-aaral kung bibigyan lamang siya ng pagkakataon. Ngunit, tila walang makikinig at ramdam niyang wala siyang pagpipilian. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kisame. Bakit kailangan ko magsakripisyo? Ako ba lang ang may responsibilidad sa pamilya? Kinabukasan, maaga siyang kinausap ng kanyang ina. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sabi nito habang pinupunasan ang mesa. Pero tandaan mo, ikaw lang yung pag-asa natin ngayon eh. Yung mga pinsan mo, kailangan nilang makapagtapos. Di natin kayang sabay-sabay kayong pag-aralin. Hindi sumagot si Clarissa. Tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Bagaman ramdam niyang bumigat ang kanyang puso, kinailangan niyang maging matatag para sa pamilya. Kahit pa nangangahulugang kailangan niyang isantabi ang sarili niyang mga pangarap. Simula noon, nagsimulang maghanap ng trabaho si Clarissa. Mabilis siyang nakahanap ng trabaho bilang kahera sa isang maliit na tindahan sa bayan. Bagamat mababa lamang ang sahod, tinanggap niya ito dahil kailangan niya ng pera. Sa bawat araw, maghapon siyang nagtatrabaho. Pinipilit makalimutan ang lungkot nang hindi na siya makakapag-aral. Isang araw, habang nagpapahinga sa maliit na tindahan, tinanong siya ng kanyang kasamang kahera na si Maricel. Clarissa, bakit parang palaging malungkot yung mga mata mo? Dati kang masaya, di ba? Ngumiti si Clarissa, ngunit halatang pilit ang ngiti. Wala, Maricel. Medyo pagod lang siguro ako. Pagod nga ba talaga? O baka naman may iba pa? Tanong pa ng kanyang kaibigan.
tila nahihiwagaan sa nararamdaman ni Clarissa. Natahimik si Clarissa. Maraming gustong sabihin ng kanyang puso, ngunit tila walang makakaintindi. Sa bawat paghakbang niya sa tindahan, dala-dala niya ang mabigat na responsibilidad para sa kanyang pamilya. Ang dating masiyahing si Clarissa ay unti-unting napupuno ng lungkot at pagsisisi. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, pinilit niyang magpakasaya kasama ang pamilya. Ngunit nararamdaman niyang hindi na siya ang dating Clarissa. Habang tinatahak niya ang bawat araw, parang nawawala ang liwanag ng kanyang mga mata. Dahil sa desisyong iyon, tila pinatay ng pamilya niya ang pangarap niyang makapagtapos at umasenso sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit na bumangon si Clarissa. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Isang hapon, pag-uwi ni Abel sa kanilang bahay, masaya itong pumasok sa pinto. Agad na ipinakita ang kanyang galak sa buong pamilya. Napansin ni Clarissa ang kakaibang kislap sa mata ng kanyang kuya. Tila may dala itong magandang balita. "Alam niyo ba, may balita ako!" Malakas na sabi ni Abel. Halos sumisigaw sa tuwa. Napalingon ang kanilang ina, si Clarissa at maging si Tito Ramil at Tita Nena na noon ay bala sa kusina. "Ano yun, kuya?" tanong ni Clarissa habang tinatapos ang kanyang mga gawain sa tindahan. "Kasi, yung tita ng isa kong kalaro sa basketball, nag-hire down ng mga Pilipino na pwedeng maging caretaker sa Amerika. Laking sahod nun, guys. Malaking oportunidad to," sagot ni Abel, puno ng tuwa. "Naku, Abel! Kung totoo man yan, maganda yan para sa'yo," sagot ng ina habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa tuwalya. "Ba talaga ang kita sa ibang bansa? Dami ko nang kilalang nakakaangat sa buhay dahil sa pag-a-abroad." "Tama ka dyan, Nay. Kaya nga bala ko magparekomend dun eh. Sabi ni Mike, yung tita niya, maluwag sa pagkuha ng mga tauhan. Baka ako ang makakuha." Pagmamalaki ni Abel, halos sumayaw sa tuwa. Kailan ka magsisimula mag-ayos sa mga requirements mo niyan?" tanong ni Tito Ramil, tila naiisip na ang posibilidad na malaking kita na pwedeng maipadala ni Abel sa kanila. "Ngayon din, pupunta ako mamaya kay Mike para kausapin yung tita niya," sagot ni Abel habang tumatayo na para maghanda. Napuno ng kasiyahan ang bahay dahil sa magandang balita na dala ni Abel. Ang kanilang ina ay tila nawala ang ilang araw na pagod habang iniisip ang oportunidad na ito. Ngunit sa kabila ng kanilang tuwa, si Clarissa ay nanatiling tahimik. Wala siyang masabi, pero may maliit na bahagi sa kanya na tila nag-aalinlangan. Habang nakatingin sa kanyang kuya, napaisip siya, paano kung hindi maging maayos ang plano niya? Kinabukasan, bumalik si Abel, ngunit halatang mabigat ang loob. Hindi na kasing saya ang kanyang pag-uwi. Tila may bumabagabag sa kanya. Napansin agad ito ng kanyang ina. "Bakit, Abel? Anong nangyari?" tanong ng kanilang ina na nag-aalala sa nakikita niyang ekspresyon ng kanyang anak. "Ma, di ako nakapasa sa requirements. Kailangan pala ng maraming papeles. Kulang ako sa credentials. Di ako matatanggap." Malungkot na sabi ni Abel, tila nawalan ng pag-asa. "Sayang naman," sagot ni Tito Ramil, napailing. "Ang laking oportunidad sana nun ah." Habang tahimik na nakikinig, biglang nagsalita ang kanilang ina. "Paano kaya kung si Clarissa na lang ang iparekomenda natin? Baka siya ang pwedeng makuha." Biglang mungkahin ito. Nagulat si Clarissa. "Ako? Pero Nay, ayoko pumunta sa ibang bansa. Mangungulila ako sa inyo. At di ko naman gustong iwan ng Pilipinas." Sagot niya na may halong kaba sa boses. Alam niyang hindi siya handa para sa isang ganitong pagbabago. Pero mabilis itong sinalungat ni Abel. "Clarissa, malaking oportunidad to para sa pamilya natin. Mas malaki ang kikitain mo dun kaysa dito.
Magkakaroon tayo ng pambayad sa lahat ng gastusin at makakapag-aral pa yung mga pinsan mo nang walang problema. Ayaw mo nun? Pangungumbinsi niya kahit naramdam ni Clarissa ang pait sa tono ng kuya niya. Sumang-ayon din si Tita Nena at ang kanilang ina. Tama si Abel, anak. Itong pagkakataon natin na makahahon sa hirap. Tiyakin mo lang na magandang trabaho mo dun at sigurado magiging maayos ang lahat. Sabi ng kanilang ina, puno ng pag-asa sa mga mata. Pakiramdam ni Clarissa ay tila siya na lamang ang naiwan sa sulok ng desisyong ito. Sa kabila ng pagtutol sa kanyang damdamin, naramdaman niyang wala siyang ibang magagawa kundi sundin ang kagustuhan ng pamilya. Sige po, tingnan na lang natin kung ano ang magiging desisyon ng tita ng kalaro ni Abel. Malungkot niyang sagot. Hindi niya maiwasang maramdaman na tila itinatali siya sa isang sitwasyon na hindi niya ginusto. Nang sumunod na araw, bumalik si Abel kasama ang tita ng kanyang kalaro, si Aling Susan, na tila isang mayaman at may mataas na posisyon sa Amerika, ay tahimik na tumingin kay Clarissa mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Clarissa? Tanong ni Aling Susan habang tinatasa siya ng mga mata nito. Opo, ako nga po. Sagot ni Clarissa ng magalang. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sitwasyon, kaya naging maingat siya sa kanyang bawat kilos. Sinimula ni Aling Susan ang pagtatanong. Inalam ang kakayahan ni Clarissa at ang kanyang mga karanasan. Bagaman simple lamang ang mga tanong, naramdaman ni Clarissa ang bigat ng bawat sagot. Alam niyang ito ang magdidesisyon ng kanyang kinabukasan. Matapos ang ilang minutong interview, tumayo si Aling Susan at ngumiti ng bahagya. Mukhang pwede ka, Clarissa. Di ka man ganun karami ang karanasan, pero nakikita ko sa iyong tiyaga at sipag. Masaya akong ire-recommend ka. Talaga po? Tanong ng ina ni Clarissa, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Oo, pwede siya magtrabaho sa Amerika, kumpirma ni Aling Susan. Masayang-masaya ang buong pamilya. Nagtatalunan ang mga pinsan ni Clarissa at maging si Tita Nena ay hindi maitago ang ngiti. Tanging si Clarissa lamang ang nananatiling tahimik. Alam niyang ito na ang simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit ang kanyang puso ay mabigat pa rin. Habang nagsasaya ang lahat, napansin ni Clarissa ang masamang tingin ng kanyang kuya, si Abel. Alam niyang nasasaktan ito dahil sa halip na siya ang makakuha ng trabaho, si Clarissa ang napiling ipadala sa Amerika. Ramdam ni Clarissa ang selos ng kanyang kuya. Ngunit hindi na niya ito kayang baguhin. Sa likod ng lahat ng ngiti, alam niyang isa itong desisyong hinding-hindi niya ginusto. Ngunit kailangan niyang tanggapin para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Clarissa at sa kabila ng mabigat na damdaming bumabalot sa kanyang puso, pilit niyang nilalabanan ang lungkot para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay, dala ang maleta at ilang pabaong kakanin na itinulak ng kanyang ina sa kanyang bag. Nakatingin siya sa paligid. Pinagmamasdan ang bahay na matagal na niyang kasama sa mga huling araw ng kanyang kabataan. Clarissa anak, ingat ka ha. Wika ng kanyang ina. Inipilit na huwag ipakita ang kanyang sariling lungkot. Hinawakan nito ang mga kamay ni Clarissa. Pinapahid ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Oo nay, kayo rin po ha. Alagaan niyo po yung sarili niyo. Huwag niyo pong masyadong isipin yung lahat. Ako na ang bahala. Sagot ni Clarissa, pilit na ngumiti habang niyayakap ang ina. Sa gilid ng bahay, nakatayo si Abel, tahimik at tila walang balak magpaalam. Mula pa nang malaman ni Abel na si Clarissa ang napili para magtrabaho sa Amerika, lumayo ito sa kanyang kapatid. Hindi nito pinansin ang mga paalam at pakikisama ni Clarissa sa mga huling araw na magkakasama sila sa ilalim ng iisang bubong. Ngayon, habang naghahanda na siyang umalis, ramdam ni Clarissa ang distansya sa pagitan nila.
Pilit niyang nilalabanan ang lungkot nang hindi nila pagkakasundo. "Kuya, alis na ako." Mahina niyang sabi habang nag-aabang ng kahit anong reaksyon mula kay Abel. Subalit si Abel ay nananatiling tahimik. Saglit lang itong tumingin at tumalikod. Pumasok ng bahay, hindi sumagot ni isang salita. Sinikap ni Clarissa na hindi magpahalata ng sama ng loob. Alam niyang nasaktan ng kanyang kuya, ngunit wala na siyang magagawa upang baguhin ang sitwasyon. Niyakap niyang muli ang kanyang ina at nagpaalam na rin sa mga pinsan at ibang kamag-anak na nagsama-sama sa labas ng kanilang bahay upang magbigay ng huling paalam. Habang papunta sa terminal ng bus na maghahatid patungong Maynila, walang patid ang kanyang iniisip. Kahit pilit niyang sinasabi sa sarili na ito ang tamang gawin, hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot ng pangungulila sa mga iiwanan. Ngunit sa bawat hakbang, dala-dala niya ang bigat ng responsibilidad at ang mga pangarap ng kanyang pamilya. Isang pangarap na halos isaalalay nila sa kanya. Sa kanilang pagdating sa Maynila, ramdam na ramdam ni Clarissa ang pagbabago ng paligid. Ang malalaking gusali, ang tila walang katapusang trapiko at ang ingay ng lungsod. Ibang-iba sa kanilang payapang probinsya. Nang makarating sila sa airport, nakaramdam siya ng kaba. Ngunit, pilit niyang pinapakalma ang sarili. "Okay, hingang malalim. Huwag kang kakabahan, Clarissa. Kaya mo to. Kaya mo to. Lahat to para sa pamilya mo to." Pabulong na sabi niya sa sarili. Kasama niya ang iba pang mga na-recruit ng tita ng kalaro ni Abel at habang hinihintay nila ang kanilang boarding call, nagkaroon ng pagkakataon si Clarissa na makipag-usap sa ilan sa kanila. Kasabay niya ang mga kabataang kagaya niya. Pawang excited at masaya sa kanilang bagong buhay na tatahakin. "Saya siguro sa Amerika, no? Ang dami kong napapanood sa TV. Tapos, matataas pa yung sahod dun. Makakaipon agad." Sabi ng isa sa mga kasama niya, si Jenny, na mukhang hindi mapakali sa upuan. "Oo nga, ang daming oportunidad dun." Nagdag pa ng isa na ang pangalan naman ay si Karen. "Makakapagpadala agad tayo ng pera sa mga pamilya natin." Tumango si Clarissa. Bagaman hindi ganoon kataas ang kanyang excitement kumpara sa iba, habang sila'y nagkukwentuhan, hindi niya maiwasang ikumpara ang kanilang kasabikan sa kanyang sariling damdamin. Tila wala siyang sapat na tuwa. Bagkus, isang malaking responsibilidad ang bumabalot sa kanya. "To be honest, nag-aalala ako." Biglang sambit ni Clarissa. Napilitan siyang magsalita matapos maramdaman ang kabigatan ng kanyang dibdib. "Oo, malaking tulong to para sa pamilya ko. Pero hindi ko rin alam kung kakayanin ko pa yung pangungulila. Di ko pa nararanasang mapalayo sa kanila eh." Napatingin sa kanya sina Jenny at Karen. "Naiintindihan kita. Pero isipin mo na lang kung anong magiging resulta ng sakripisyo mo. Isang hakbang lang to. Malaki yung maitutulong mo sa pamilya mo. Kaya huwag ka nang panghinaan ng loob." Ngumiti si Clarissa ng bahagya. Subalit, sa kaloob-looban niya, ramdam pa rin niya ang kirot ng pamamaalam sa mga bagay at taong mahalaga sa kanya. Ngunit, sa bawat paglipad ng oras, unti-unti siyang humahanda sa pagbabagong tatahakin niya. Alam niyang wala nang atrasan. Kailangan niyang harapin ang bagong buhay sa ibang bansa. Nang tawagin na ang kanilang flight, tumayo si Clarissa at binaybay ang daan papunta sa eroplano. Habang lumalakad, sinulyapan niya ang kanyang cellphone. May isang mensahe mula sa kanyang ina. "Anak, mag-ingat ka. Huwag mo kaming kakalimutan." Napaluha si Clarissa habang tinatawid ang boarding gate. Dala ang mga pangarap ng kanyang pamilya, pati na rin ang sariling pangarap na hindi niya tiyak kung matutupad sa ngayon. Habang papalapit na sa eroplano, ramdam niyang mas malapit siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugtong puno ng pangako, takot at tiwala na balang araw, ang lahat ng ito ay magbubunga ng tagumpay. Sa eroplano, habang nakaupo at nakikinig sa mga excited na kwentuhan,
ng kanyang mga kasama na patingin si Clarissa sa labas ng bintana. Pinagmasdan niya ang kalangitan na unti-unti nagiging kulay kahel habang nililipad ang araw ng ulap. Sa isip niya, naroon ang halong pangamba at pag-asa. Sa bawat paghinga niya, pilit niyang iniisip na ito ay simula ng isang bagong landas. Isang landas na sana ay magdala ng ginhawa hindi lamang sa kanya kundi sa kanyang buong pamilya. Pagdating ni Clarissa sa Amerika, hindi niya maiwasang mamangha sa laki at ganda ng lugar. Subalit, sa kabila ng bagong kapaligiran, naroon pa rin ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang malayo siya sa kanyang pamilya at ang tanging sandalan niya sa ngayon ay ang sarili niyang tapang at tiyaga. Agad silang nagsimula sa trabaho at si Clarissa ay inilagay sa isang pamilya ng mga Amerikano. Ang pamilya ay binubuo ng isang mag-asawa, si Mrs. at Mrs. Thompson, at ang ama ng lalaki na si Mr. Harold Thompson na siyang inaalagaan ni Clarissa. Mabilis niyang napansin na tila hindi binibigyang pansin ng mag-asawa ang matanda. Palaging abala si Mr. Thompson sa trabaho at si Mrs. Thompson naman ay madalas nawala sa bahay. Malamang ay abala rin siya sa sariling negosyo. Make sure Dad takes his medicine at exactly 9 a.m. Bilin ni Mrs. Thompson sa kanya isang umaga bago ito umalis ng bahay. Halata ang lamig sa tono ng babae. Tila wala itong malasakit sa sariling ama. Yes ma'am, I will. Sagot ni Clarissa, pilit binibigkas ang mga salita sa wikang Ingles kahit hirap pa rin siya minsan. Pagbalik ni Mrs. Thompson mula sa kanilang malaking bahay, wala man lang itong tanong tungkol sa kondisyon ng matanda. Hindi rin mapalagay si Mr. Thompson kapag nakakauwi. At kung minsan pa ay naririnig ni Clarissa ang kanilang walang respeto na mga komento tungkol sa ama. Dad just doesn't understand boundaries. He keeps meddling in our lives. Maririnig niyang sabi ni Mr. Thompson habang nag-uusap silang mag-asawa sa kusina. That is why we hired Clarissa, so we don't have to deal with his nagging. Sometimes, I just forget that he's here. Tugon naman ni Mrs. Thompson, walang bahid na pag-aalala sa kanyang tono. Napapabuntong hininga na lamang si Clarissa tuwing naririnig niya ang mga ganitong usapan. Ang kanyang puso ay nasasaktan para kay Mr. Harold, lalo na at madalas din itong sagutin ng mag-asawa kapag nagtatanong ng kahit simpleng bagay. Subalit si Mr. Harold, bagaman tahimik at matanda na, ay may mabuting puso. Hindi ito mahilig magsalita ng marami. Ngunit kapag kasama si Clarissa, nagiging palakaibigan ito. Madalas silang mag-usap at si Clarissa na mismo ang naging kaibigan at tagapangalaga ng matanda. Araw-araw, sinasamahan niya si Mr. Harold sa bawat gawain. Mula sa pag-inom ng gamot hanggang sa mga regular na check-up nito sa doktor. Kapag malamig ang panahon, sinisiguro niyang nakasuot ng makapal na damit ang matanda bago sila lumabas. Kapag masama ang pakaramdam nito, agad niyang tinatawagan ng doktor. Thank you, Clarissa. You're very kind to an old man like me. Sabi ni Mr. Harold, minsang tinutulungan siya ni Clarissa maglakad papuntang sala. It's no problem, Mr. Harold. I'm here to help you. Sagot ni Clarissa, pilit pa ring bumibigkas ng Ingles kahit hindi eksperto. Unti-unti, naramdaman ni Clarissa na nagiging malapit siya kay Mr. Harold. Hindi na lang siya basta tagapangalaga ng matanda, kundi tunay na nakaibigan. Kapag tahimik ang bahay, nagkikwento si Mr. Harold ng kanyang mga alaala. Tungkol sa panahon ng kanyang kabataan, ang mga karanasan niya bilang sundalo at maging ang mga paborito niyang libro na madalas niyang basahin noong bata pa siya. Inihahanda ni Clarissa ang kanyang paboritong tsaa at sinasamahan siya sa mga oras na iyon ng katahimikan. Sa mga sandaling iyon, mas nakilala ni Mr. Harold si Clarissa at naging interesado ito sa kanyang buhay sa Pilipinas. Isang araw, habang nakaupo sila sa beranda ng bahay, napag-usapan nila ang pamilya ni Clarissa. So tell me, Clarissa, why did you leave the Philippines?
Tanong ni Mr. Harold habang dahan-dahang humiigop ng kanyang tsaa. Napatingin si Clarissa sa malayo. Tila nagbalik ang mga alaala ng kanyang buhay sa probinsya. Well, I didn't really want to leave. Inamin niya. Hinahanap ang mga tamang salita. But my family needed me too. We needed the money, so here I am. Nagkipit balikat si Mr. Harold. Halatang hindi sang-ayon sa sitwasyon ni Clarissa. I see. It's tough, isn't it? Being away from your family? Tumango si Clarissa at dito na nagsimula ang kanyang kwento. In the Philippines, life is hard. We don't have much. My older brother, he was supposed to take this job, but he couldn't meet the requirements, so they pushed me to go instead. I didn't want to leave them, but I have no choice. Napatitig si Mr. Harold kay Clarissa, halatang naantig sa kanyang kwento. That's a heavy burden to carry for someone so young, aniya. But you're strong, Clarissa. Your family is lucky to have you. Napangiti si Clarissa, kahit may kurot pa rin sa kanyang puso. Salamat, bulong niya sa sarili. Pero alam niyang hindi iyon maiintindihan ni Mr. Harold. Sa kabila ng lahat, sa paglipas ng mga araw, si Mr. Harold ang nagiging sandalan ni Clarissa at tila siya rin ang nagbibigay ng kalinga sa matandang hindi man lamang napapansin ng kanyang sariling mga anak. Habang nagiging malapit sila sa isa't isa, nagiging malinaw kay Clarissa na hindi lang trabaho ang ginagawa niya dito. Si Mr. Harold ang kanyang kaibigan sa isang bansa kung saan wala siyang kilala at si Mr. Harold din ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para ipagpatuloy ang laban. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Clarissa ang pagmamahal at malasakit na kahit hindi ipinapakita ng pamilya ni Mr. Harold ay kaya niyang ibigay bilang isang tunay na kaibigan at tagapag-alaga. Lumipas ang mga taon at natutunan na ni Clarissa kung paano ang buhay sa Amerika. Hindi na siya estranghero sa mga kalye ng kanilang lugar. At kahit pa hindi siya malapit sa kanyang mga amo, tila nahanap niya ang sarili niyang tahanan sa piling ni Mr. Harold. Si Mr. Harold na matanda ngunit mabait ay ang nagsilbing kaibigan at halos parang lolo ni Clarissa sa ibang bansa. Samantalang ang mag-asawang amo niya, sina Mr. at Mrs. Thompson, ay tila walang pakialam sa kanya. Hanggat maayos niyang nagagawa ang kanyang trabaho, ang alagaang mabuti si Mr. Harold. Sa kabila ng lahat, natutunan ni Clarissa na tanggapin ang ganitong uri ng pamumuhay. Basta may trabaho siya at maayos ang kalagayan ni Mr. Harold, ayos na sa kanya. Pinaligaya na lamang siya ng kaalaman na nakakatulong siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit, habang lumilipas ang mga taon, napansin ni Clarissa na unti-unting tumataas ang inaasahan ng kanyang pamilya. Clarissa, dagdagan mo naman yung padala mo. Mahal na ang mga matrikula ng mga pinsan mo eh. Lalo na, nasa kolehiyo na sila. Wika ng kanyang ina sa telepono isang gabi. Oo nga ate, may bagong bayarin din si Ina sa school. Dagdag pa ni Tita Nena. Si Kuya Abel rin, Clarissa. Sumabat pa ng isa ang ina. May bagong anak na naman ni. Kailangan ng gatas at diaper. Napatigil si Clarissa. Hindi niya napigilan ng sarili. 3 na ang anak ni Abel mula sa 3 iba't ibang babae. At kahit isang beses, hindi ito nagpakita ng responsibilidad sa pamilya. Kuya, kailan ka ba titigil sa paggawa ng problema? Ni isa sa kanila, ni wala kang pinanindigan. Pero, walang sagot si Abel sa kabilang linya. Kaya muling lumingon si Clarissa sa kanyang ina. Nay, hindi ko na kaya. Lahat kayo umaasa sa akin eh. Pinipilit kong magpadala pero halos wala nang natitira para sa akin. Sabi niya, pilit na kinakalma ang sarili. Anak, naiintindihan kita pero kami ang kailangan mo ngayon. Malungkot na sagot ng kanyang ina. Kahit mabigat ang loob, patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya.
Ngunit ang lahat ng ito'y lalo pang nagpalalim sa kanyang pagkabahala. Hindi lamang sa pangangailangan ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ang sariling buhay niya. Siya na rin ba ang magsasakripisyo habang buhay? Samantala, dumating ang isang araw na bumagsak ang kalusugan ni Mr. Harold. Labis ang panghihina ng matanda at tila dumating na ang oras na kinakatakutan ni Clarissa. Sa mga huling linggo ng kanyang buhay, si Clarissa ang tanging kasama ni Mr. Harold. Inalagaan niya ito ng may buong dedikasyon. Nagsilbi siyang kaibigan, tagapag-alaga, at minsan pa ay parang apo. Kasama niya ito sa mga check-up, binabantayan ng gamot, at lagi niyang pinipilit na gawing mas magaan ang mga huling araw ni Mr. Harold. Isang umaga, habang binabantayan ni Clarissa ang kanyang hininga, humina na ito ng tuluyan. Yumakap siya kay Mr. Harold habang binubulong ang mga huling salita nito. Napaluha si Clarissa habang pumanaw ang matanda sa kanyang mga bisig. Ito na ang katapusan ng isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Naging masakit para kay Clarissa ang pagkawala ni Mr. Harold. Ang tanging taong tunay na nagbigay ng halaga sa kanya sa mga panahong malayo siya sa sariling pamilya. Matapos ang burol at lahat ng mga seremonyas, inihanda ang pagbasa ng huling habilin ni Mr. Harold. Dumalo si Clarissa, ngunit hindi niya inasahan na magiging bahagi siya ng testamento. Nang basahin ang mga nilalaman, nagulat siya pati na rin ang pamilya ni Mr. Harold. Ibinili ni Mr. Harold na bibigyan ng pantay na bahagi si Clarissa kasing sukat ng parte ng mag-asawang Thompson. Ito ay nagkakahalaga ng 24 na milyong piso. Agad na nagwala ang mag-asawa. "This is absurd!" sigaw ni Mrs. Thompson. Kitang-kita ang galit sa kanyang muka. "She must have seduced him. That's the only explanation. How could Dad give her such a large share?" Nagundong naman ni Mr. Thompson na tila hindi makapaniwala. Nanatili si Clarissa na tahimik, ngunit halata sa kanya ang pagkabigla at lungkot. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng ganitong halaga ni Mr. Harold, at lalo pa siyang nasaktan sa reaksyon ng mag-asawa. Tinulungan niya si Mr. Harold sa abot ng kanyang makakaya, hindi para sa pera, kundi dahil mahalaga sa kanya ang matanda. Ngunit wala na silang magagawa. Ang huling habilin ay nakalagay na sa testamento, at wala silang karapatang bawiin ito. "Get out of this house! You're no longer welcome here!" Matalim na utos ni Mrs. Thompson kay Clarissa. Dala ang kanyang bag at luha sa mata, tahimik na umalis si Clarissa sa bahay ng mga Thompson. Masakit sa kanyang kalooban ang naging pagtrato sa kanya ng mag-asawa. Ngunit alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin kay Mr. Harold. Ngayon, oras na para bumalik sa kanyang pamilya. May 24 na milyong piso na siya sa bangko, ngunit hindi ito nagbigay ng kaligayahan kay Clarissa. Mas lalo siyang nagkaroon ng pangamba. Naalala niya ang mga huling salita ni Mr. Harold tungkol sa pamilya. "Even family can be trusted when it comes to money. You'll see, Clarissa." Napaisip siya. Totoo nga ba ang sinabi ni Mr. Harold? Naalala niya rin kung paano iniwan si Lola Viring noong nagkasakit ito. Wala ni isa sa kanyang pamilya ang tumulong ng buong puso. At ngayon, eto siya, magiging mayaman. Pero gusto niyang malaman kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Dahil dito, naisip ni Clarissa na magpanggap na nabulag dahil sa isang aksidente at napauwi sa Pilipinas dahil wala na siyang trabaho. Gusto niyang subukin kung paano siya itatrato ng kanyang pamilya ngayon na wala na siyang maibibigay sa kanila. Sa unang araw ng pagbalik ni Clarissa sa kanilang lugar, masaya at mainit siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina, mga pinsan, si Abel at ang kanilang mga kamag-anak ay nagtipon-tipon sa harap ng bahay. Lahat ay nakangiti habang binati siya ng mga yakap at halik. Sa unang tingin, tila ito ay perpektong reunion.
Parang ang lahat ay buo at masaya. Ngunit, nang malaman ng mga ito na wala siyang trabaho at higit pa nang sabihin niyang siya ay bulag na matapos ang isang aksidente, unti-unting nagbago ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. "O anak, wala ka na bang balak bumalik sa trabaho? Paano na tayo?" Tanong ng kanyang ina. Pilit na kinakalma ang boses, ngunit ramdam ni Clarissa ang bigat ng tanong. "Nay, hindi na po. Bulag na po ako. Wala na rin akong trabaho. Wala nang tatanggap sa akin." Malungkot na sagot ni Clarissa. Pilit na itinatago ang tunay niyang nararamdaman habang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Tahimik ang lahat. Walang sumagot. Ramdam ni Clarissa ang tensyon sa hangin. Tila isang malamig na alon ang bumalot sa kanilang tahanan. Kahit hindi niya nakikita, dama niya ang mga tingin ng mga kamag-anak sa kanya at batid niya na ang mainit na pagtanggap ay mabilis na lumamig. Nang gabing yon, naramdaman na ni Clarissa na nagbago na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang ipakita ng kanyang pamilya ang kanilang tunay na ugali. Hindi na ito ang mga taong umaasa at masayang naglalambing sa kanya noong nagpapadala siya ng pera mula sa Amerika. Ngayon, tila naging pabigat siya sa kanila. Hirap na kami dito, Clarissa." Rinig ni Clarissa na nagbubulungan ang mga pinsan niya habang kumakain sila. "Ang daming bayarin tapos bulag na siya? Paano na tayo?" Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Clarissa na bumibili sila ng masasarap na pagkain tulad ng lechon manok at mga mamahaling ulam. Pero para sa kanya, isang pinggang tuyo. "Clarissa, ito na lang muna ang pwede naming ibigay sa'yo. Alam mo naman, hirap ng buhay." Paumanhin ng kanyang ina habang inilalapag ang pinggan sa harap niya. Sa kabila ng init ng ulam nila, ang tuyo na lang ang ibinibigay sa kanya. Tila sinasadya nilang ipakita na wala silang sapat para sa kanya. Naririnig din niya ang pagbubulungan nila tungkol sa mga gamit. "Hoy, tago mo na yung mga gamit natin. Baka tanungin ni Clarissa kung saan galing." Rinig niyang sabi ni Abel sa isa sa mga pinsan nila. Tila iniisip ng mga ito na bulag man si Clarissa, kailangan nilang magkunwari na mas naghihirap sila kaysa sa totoo. Hindi rin siya inaalagaan ng kanyang pamilya. Kung hindi pa siya tatawag para magpaalam na kailangan niyang pumunta sa banyo, wala ni isang kusang mag-aalok ng tulong. Wala ring nagtatanong kung kailangan ba niya ng gamot o kahit anumang bagay na maaaring makapagpapagaan ng kanyang kalagayan. Tila ba sa isang iglap, naging hindi na siya bahagi ng pamilya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kama, hindi mapigilan ni Clarissa ang mag-isip. Ganito ba talaga sila? Noon, sila ang parating humihingi ng tulong at kahit mahirap, binibigay ko naman. Pero ngayon, dahil wala na akong pera at bulag na ako, parang wala na akong halaga. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata at ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi na siya mahalaga sa kanila, hindi bilang kapamilya, kundi bilang pinagkukunan ng pera. Minsan, iniisip niyang tanungin sila kung bakit biglang nagbago ang kanilang ugali. Ngunit, pinipigilan niya ang sarili. Alam niyang ito ay bahagi ng kanyang plano, ang subukin sila. Alamin kung ano ang tunay nilang nararamdaman kapag wala na siyang maibigay. Ngunit kahit pa ito'y plano niya, hindi nito mapigilan ang sakit ng katotohanan na ngayon ay lumalantad. Sa tuwing tatawag siya para humingi ng tulong, tila palaging mabigat ang kanilang loob. "Ate, di ka pa ba makakalakad ng mag-isa?" Tanong ng isa niyang pinsan minsan, halatang naiirita habang tinutulungan siya bumangon mula sa kama. "Hindi pa kailangan ko pa rin talaga ng tulong." Mahinang sagot ni Clarissa. Ramdam niya ang pagtitimpi sa kanilang boses at naririnig niya ang mga pagbubuntong hininga tuwing siya'y kailangang asikasuhin. Pinipilit ni Clarissa na magtiis. Alam niyang dapat niyang tapusin ang pagsubok na ito upang lubos na makita ang tunay na ugali ng kanyang pamilya.
Ngunit, sa bawat araw na lumilipas, mas nanlulumo siya. Sa halip na makaramdam ng kalinga, para bang mas naging pabigat pa siya sa mga taong dapat sana'y mag-alaga at magpakita ng malasakit sa kanya. Ang dati nilang pamilya na puno ng tawanan at pagmamahalan ay tila naging malamig at walang puso. Matapos ang mga buwan ng pagtitiis at panunubok sa kanyang pamilya, dumating na sa puntong hindi na kayang sikmurain ni Clarissa ang kanilang ginagawa. Alam niyang minamaniobra siya ng mga ito, hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi sa pagnanais nilang makuha pa ang huling ng kapakinabangan mula sa kanya. Kahit na bulag siya sa kanilang paningin, malinaw na malinaw sa kanya ang kanilang tunay na motibo. Kaya, isang araw, habang nag-uusap sila sa hapagkainan, napagdesisyonan na ni Clarissa na tapusin na ang kanilang ilusyon. May gusto sana akong sabihin sa inyo. Panimula niya, tila mahinahon ang kanyang boses, pero puno ng resolusyon. Napatigil ang lahat at bumaling ang kanilang mga mata kay Clarissa na nakaupo sa isang sulok at may hawak ng baso ng tubig. Sa likod ng kanyang tahimik na boses, naroon ang matagal nang nakaimbak na sama ng loob. Anong kailangan mo, anak? Tanong ng kanyang ina, pilit na ipinapakita ang malasakit sa boses, bagaman halata ang pagkakausisa. May kailangan ka ba? Huminga ng malalim si Clarissa. Nakausap ko po ang boss ko noong nasa Amerika pa ako. Simula niya. Sinabi niyang rinekomenda niya ako sa isang welfare home dito. Aalagaan ako doon ng mga nurse at hindi na kayo mahihirapan pa sa akin. Biglang nag-iba ang mga ekspresyon ng kanyang pamilya. Lumingon si Abel kay Clarissa at mabilis na sumingit. Pero bakit naman kailangan mo pang magpunta sa welfare home, ate? Dito ka na lang sa bahay. Kami bahala sa'yo. Di ba, Nay? Oo, anak. Tama si Abel. Dagdag pa ng kanyang ina na ngayon ay pilit ngumiti, ngunit halata ang kabiguan sa mata. Bakit pa kailangan mo ng ibang tao para alagaan ka, anak? Kaya naman namin yan dito. Hindi ka na dapat lumayo pa. Ngunit, alam ni Clarissa ang totoo. Alam niyang hindi nila gustong alagaan siya. Gusto lamang nilang panatilihin ang kontrol sa kanyang buhay. Lalo na kung may posibilidad pa silang makinabang nito. Tumugon siya ng mahinahon, ngunit matigas. Ang sabi po ng boss ko, direkta lang ibibigay ang pera sa welfare home. Hindi po ako bibigyan ng pera para ipadala sa inyo. Ang bayad ay para sa serbisyo ng mga nurse, para hindi na kayo mag-alala at maghirap sa pag-aalaga sa akin. Biglang naging tahimik ang hapagkainan. Kitang-kita ni Clarissa kahit na siya'y nagkukunwaring bulag, ang dismaya at pagkabigo sa mga mukha ng kanyang pamilya. Alam niyang umaasa ang mga ito na kahit papaano, magkakaroon pa sila ng karagdagang kita mula sa kanya. Ngayon, ang lahat ng kanilang mga plano ay biglang nabasag. Kailangan ba talaga? Di ba pwedeng sabihin mo sa boss mo na sa amin nilang ibigay yung pera? Kami na mag-aalaga sa'yo, Clarissa. Di na kailangan pang pumunta sa welfare home. Pakiusap ni Abel, ngunit halata sa tono ang desperasyon. Napangiti ng bahagya si Clarissa. Bagaman ramdam niya ang kirot sa loob ng kanyang puso, hindi siya magpapadala sa mga manipula ng kanyang pamilya. Nakaayos na po ang lahat. Bayad lang po para sa welfare home ang ibibigay at doon na po ako pupunta sa lalong madaling panahon. Walang sumagot. Alam ni Clarissa na wala silang magagawa. Ramdam niya ang kanilang pagkabigo, ang kanilang panghihinayang sa perang akala nila'y mapapa sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, ang totoo ay natuto na si Clarissa. Kinabukasan, inihanda ni Clarissa ang kanyang mga gamit at nagpaalam sa kanyang pamilya. Mag-iingat ka, anak, sabi ng kanyang ina. Bagaman wala nang sigla sa kanyang mga mata, ramdam ni Clarissa ang kawalan ng init sa kanilang pamamaalam. Hindi tulad ng dati, wala na ang mga yakap na puno ng pagmamalasakit. Walang mga huling paalala na mag-ingat, pawang malamig na, bahala ka na sa buhay mo, ang kanilang kilos. Isang simpleng bag lamang ang dinala ni Clarissa, at bago siya umalis,
Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Tumalikod siya at tuluyan nang umalis. Ngunit, hindi siya tutungo sa isang welfare home tulad ng kanyang sinabi. Ang totoo, ito ang huling hakbang sa kanyang plano. Hindi na siya babalik sa bahay na iyon. Ngayon, dala ang perang iniwan ni Mr. Harold sa kanya na pagdesisyonan ni Clarissa na magsimula ng panibagong buhay. Isang buhay kung saan siya na ang magdidikta ng kanyang kapalaran. Malayo sa mga taong pinagsamantalahan ang kanyang kabaitan at pagtitiis. Habang lumalakad siya palayo sa kanyang nakaraan, naramdaman ni Clarissa ang gaan sa kanyang dibdib. Alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Hindi na siya magpapaloko o magpapadala sa mga mapagsamantalang kamay ng mga nagbabalat kayong pamilya. Sa wakas, siya ay malaya na. Paglipas ng ilang buwan, matagumpay na nakabili si Clarissa ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na lugar sa probinsya. Hindi ito marangya pero sakto lang para sa kanya. Isang simpleng tahanan na may sapat na espasyo para sa kanya at mga pangarap niyang mag-isa. Sa likod ng bahay, nagtayo siya ng isang maliit na hardin. Dito, tuwing umaga, nagtatanim siya ng mga halaman at kulay. Pinipilit niyang bumalik sa simple at tahimik na pamumuhay na matagal na niyang pinapangarap. Minsan, habang nagdidilig ng kanyang mga halaman, napatingala siya sa malawak na langit. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang buhay na gusto ko, bulong niya sa sarili. Walang nagdidikta sa akin, walang naghihintay ng pera, walang kasinungalingan. Pinagpatuloy din ni Clarissa ang plano niyang magkaroon ng tindahan. Sa harap ng kanyang bahay, nagtayo siya ng maliit na sari-sari store. Hindi malaki ang kita, pero sapat ito para matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi niya inaksaya ang perang iniwan ni Mr. Harold at mas pinili niyang mamuhay ng payak kaysa gastusin ito sa mga bagay na hindi naman niya kailangan. Sa kabila ng bago niyang buhay, napansin ni Clarissa ang isang bagay. Hindi man lang siya kinamusta ng kanyang pamilya mula noong siya ay umalis. Walang tawag, walang mensahe, walang balita mula sa kanila. Para bang hindi na siya naging bahagi ng kanilang buhay. Noong una, iniisip niyang baka abala lang ang mga ito. Pero makalipas ang ilang buwan, naging malinaw na sa kanya. Itinuring na siya ng kanyang pamilya na patay na. Hindi na sila babalik. Bulong ni Clarissa sa sarili isang gabi, malalim ang iniisip niya habang nakaupo sa kanyang beranda. Pinagmamasdan ang mga bituin. Pero siguro, mas mabuti na rin to. Nasa boses niya ang kalungkutan, pero may halong pagtanggap. Hindi na niya pinilit ang sarili na kumonekta sa kanila. Tinanggap na rin niya na wala ng silbi ang habulin ang mga taong mas inuuna ang kapakinabangan kesa sa pagmamalasakit. Sa mga pagkakataong ito, naramdaman ni Clarissa na siya ay tunay na malaya na. Malungkot mang isipin na ang mga dati niyang tinutulungan ay siya ring naging dahilan ng kanyang sakit. Ngayon ay siya na ang may kontrol sa kanyang buhay. Isang umaga, habang abala siya sa tindahan, may dumating na isang matandang babae, isang suki na mula pa noong magbukas siya. Tinanong siya nito, "Kamusta ka na, Clarissa? Mukhang masaya ka ngayon." Ngumiti si Clarissa. Pinilit na hindi magpahalata sa kirot na dala ng mga nakaraang alaala. "Masaya na po ako, tita. Simula nung natutunan kong hindi ko kailangan maghintay ng pagmamahal mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga." Sagot niya. "Ngayon, sarili ko na lang ang inuuna ko. At sa wakas, natutunan ko na rin kung ano ang tunay na kaligayahan." Tumango ang matanda. Tila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. "Mahirap talaga minsan, pero mahalaga, ikaw na mismo ang gumagawa ng desisyon sa buhay mo." Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bumalik si Clarissa sa kanyang hardin. Tahimik na humihinga ng malalim habang pinagmamasdan ang mga halaman.
Dumaan ang mga araw, ngunit wala na siyang hinahanap. Ang mga tawag mula sa pamilya ay hindi na niya inaasahan. Kahit masakit noong una, natutunan niyang yakapin ang tahimik at payapang buhay na ito. Hindi man punong-puno ng material na yaman, puno naman ng kasiyahan at kapayapaan. Habang hawak ang isang maliit na palakol, naghuhukay si Clarissa sa lupa para magtanim ng bagong puno. Puno ito ng pag-asa para sa bagong buhay na hinuhulma niya mula sa mga aral ng nakaraan. Mahalaga pala na matutunan ko kung sino yung mga dapat pahalagahan at kung sino rin yung kaya kong bitawan. Sabi niya, nag-iisip sa kanyang sarili. Sa wakas ay natutunan ni Clarissa na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pera o sa ibang tao, kundi sa pagpapahalaga sa sarili at sa mga taong may tunay na malasakit. Minsan, kahit pamilya pa ang pinag-uusapan, kailangan nating harapin ang katotohanang hindi lahat ng mahal natin ay nagmamalasakit sa atin ng patas. Mahalagang kilalanin kung sino ang totoo at kung sino ang nagpapanggap. At kung kinakailangan, kailangan nating magpakalaya mula sa mga taong walang tunay na pakialam. Mas mabuti nang piliin ang tahimik na buhay na puno ng dignidad kaysa sa pagiging alipin ng iba. Lalo na kung hindi ka na pinapahalagahan.